Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Check ho ninyo kung nagkaroon ho ba ng release sa mga pondong ito. Kasi kapag nasa GAA, definitely po may budget appropriations yan. At yan po ay hindi mapupunta diyan, lalo na ho kung pagkalalalaki po ng pera kung walang lumakad niyan, kung walang tumrabaho niyan. Sabi nga ni Ombudsman, hindi ho ba? Kasi pambihira ang laki ng pera eh. Ang laki ng budget. Unahin ko lang po ito ha. Para lang po sa lalawigan ng mga kapatid ng Bulacan. 2 taon lang po ito na appropriations ha. Sa inyong lahat ha. Inaabot ang ating broadcast sa Bulacan. Ito po. Balikan lang natin to kasi baka ang iba sa inyo malilimutin na eh. Flood Management Program. Huwag na ho natin munang isama itong mga sinasabi nila mga sipag-sipag na ganito, etc. etc. o PIP. Flood Management Program allocation for 2023 alone. It's 11,901,004,000 pesos. Grabe. Tuloy-tuloy pa rin ho ang pagbaha ng mga video sa mundo ng social media na kung saan nananawagan ho ang ating mga kababayan na ituloy na ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Kasi nga naman ho, kitang-kita naman na meron ho talaga tayong problema at malaki ang problema natin. Kasi kung maayos ang mga flood control, hindi kinurakot, hindi ninakaw, hindi ho ganito kalala ang problema natin sa baha. Isang like at isang subscribe. Masaya ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Pagkatapos ho ng nating pasadahan itong mga video na to, sisegue ho tayo dito kay Manong Petel. Unahin na ho muna natin to. 1.2 billion road repairs on EDSA. Ito na ho ang kalagayan ngayong mga panahon na to. Okay? 1.2 billion road repair sa EDSA ay sira na agad. Nako, yan sinasabi ko. December last year, sinabi ni Vince Dizon na practically finished na ang proyekto. Anak ng puta. Pero makalipas lang ang ilang buwan, ay sira na agad ang kalsada. Gago! At nagdudulot ngayon ng traffic. Ayon pa kay Dizon noon na hindi tinipid ang proyekto, ngunit bakit ngayon butas-butas na agad? Anak ng puta. 1.2 billion road repair sa EDSA ay sira na agad. Gago! December May pagka PRRD din pala ho ang bunganga nitong si Sheikh Vince. No? Akala ko minsan hindi nagmumura. Medyo rin pala. Pagka medyo nagalit siya eh. Nagalit kasi siya. 1.2 billion pa naman pala yung gastos dyan sa road repair na yan sa EDSA tapos bigla ganon, di ba? Talagang nakakagalit naman ho talaga yan. Lipat ho tayo dito sa mga kababayan nating binaha. Ito. Sa mga senador dyan na nagsasabi na tigilan na lang natin yung flood control, wag na natin pakialaman. So okay lang to. Okay lang yan. Ano, okay lang yan? Okay lang to, ganito Para dito kay Erwin Tulfo, okay lang to? na lang. Wag lang Kawawa ang mga tao. natin pakialaman yung flood control, okay lang to. Grabe naman yan. Sabi ni Erwin Tulfo, huwag na natin pakialaman, hayaan na daw natin ombudsman. Ito. Ito ang gustong-gusto ng mga kontraktor ngayong mga panahon na to. Ito, yan. Sa kapunta to the moon. Yan ang gusto nila, uulan para yung mga asfaltong ilinagay nila, i-repair na naman ulit. Panibagong paldo na naman, kita na naman para dito sa mga congressman at mga kontraktor na to. Yan yun eh. Yan ang hinihintay nila eh. Kasi ang kalaban ho talaga ng asfalto, especially mga low grade yung asfalto natin na ilinalagay sa mga kalsada. Kasi hindi tayo pwedeng maglagay ng high grade na asfalto kasi matibay. Hindi dapat kada taon winawasak yung asfalto, pinapalitan ng bago para may kita si congressman at yung mga kontraktor. Moonwalk, Paranaque, wasak ang mags, bengkong, wasak ang shocks, engine support. Goodbye, lubak-lubak, ang daming craters dito sa moon. Daming craters. Iyan ang problema. Panibagong na naman yan. Kung merong flood control scam, merong road scam. Anong matibay? Ito, ganito lang ho kasi yung piya. Kasi nung mga naunang panahon, hindi tayo madalas nakakakita ng asfalto, especially sa mga main road. Ang ginagamit dyan, konkreto. Diba? Konkreto. Ang problema ho dito, ang ginagawa dito sa panahon natin ngayon, yung konkretong matibay, yung konkretong walang problema, tinatapalan nila ng asfalto. Ngayon, yung asfalto pagka umulan, masisira yan. Ngayon, meron na silang dahilan para magnakaw na naman. Diba? Walang mangyayari. Paikot-ikot ho tayo dito mga kababayan. Yan na sigurado natin dyan. Moonwalk, oops, 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 oops. Ayusin nyo to. Ayusin nyo to. Ito. Ayan po guys, ganyan po yung sitwasyon namin dito sa Santa Lucia, Calugpit, Bulacan. August 9, sobrang libog na po yung mga tao dito. Hi, attorney. What Ayan, if I told water you lily that's na po AI yung powered? kalsada. Ayan, libog Si Atty. naman, ang ingay. Powered mo na yan. libog na po yan, nakaitim. Ako. Iba palang baha yung nito mga to. Baha sa kabunduhan. Ikaw
Opo, hindi ka pa baka magkasakit ka ha. Tsaka ingat ka dun sa mga open-open. Ingat ka dyan sa mga bukas. Ano po yan? Namili po kayo? Ano po yan? Opo, mawalang galang na po. Bakit po kayo na ano yan? Namili kayo? Namili na po. Opo. Eto si Ma'am. Ma'am, na sa susunod na to. Punta na ho tayo kay Manong Ted. Good. Miho ang mga ngayon na mensahe sa social media lalo na tungkol sa baha diyan sa Bulacan. Kasama po Bulacan. natin ang head ng PDRRMO ng Bulacan, Sir Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Chacha at Sir Ted Pailon. Yes, good morning. Sir, dyan po sa Bulacan, as of now, sa latest report ninyo, ano po yung critical areas natin? Ano yung mga pinaka-naapektuhan nitong habagat? Opo. Unang-una po, Ma'am, ang sa ngayon po ay naapektuhan ng lubos ng ang ating coastal area, not particularly po ng habagat, kung hindi po ng ating level ng high tide. Kasi sa mga oras na po ito, nasa peak po tayo, kanina mga bandang 7:20, ay meron po tayong schedule na aabot ng about 4.56 ang feet ang level po ng high tide natin. So sa hanging habagat po, ito'y nakapagpadagdag lang po lalo na kahapon at gayon na rin po yung backflooding. So ito po yung mga factors na tinitingnan po natin ng malaki, lalo na po sa area ng mga ng coastal po. Ganun na rin po yung ating kalumpit. So sa hanging habagat naman po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil po sa magdamag at mula pa kahapon sa magdamag ay malaki po ang hinina ng pag-ulan hanggang sa kasulukuyan po na tayo ay cloudy na lang po at merong banayad lang po na ambon. So napakalaking bagay po ito na hindi sumabay po sa taas ng level ng high tide ng mga bandang 7:20 na may sinasabi ko nga na may 4.56. Although kahapon po nagkaroon po tayo ng kalakasan po ng ulan, ay nagkaroon na rin po ng ilang flash floods na galing naman po sa mga kabundukan natin. So ang naapektuhan na po naman nito yung mga highlands at midlands po natin. Yung highlands po natin, yung San Jose del Monte, Norsagaray, pati na rin yung parte ng DRT, may mga biglaan silang pagtaas ng tubig. Yung midlands naman po, pagbagsak po niyan sa Santa Maria, Bukawi, Pandi, parte ng Giginto, dyan po ngayon nagkaroon ng mga biglaan din pagbaha kahapon, kaya nagkaroon din tayo ng record ng mga evacuation po. Oo. So ulitin ko po yung tanong ko, sir. Ilan po ang apektadong barangay dyan po sa Bulacan sa ngayon? At gaano kataas po yung tubig dun sa monitoring natin? Opo. Ma'am, kung sa barangay po, yung sa ating mga nailikas, basihan na rin po yung dahil sa taas po ng sa taas po, pwede po bang, marami po kasi sa barangay, ma'am, pwede po bang basahin ko po o sabihin na lang po yung mga municipalities Okay, sige na ginto. nagkaroon po. Opo, sige para ho mas yung mga flooded areas. Opo, Sir Manuel, para ho mas maayos pong ating talakayan, 20 municipalities and you have 4 cities in Bulacan. Alright. Correct po. Sa 20 mga munisipyo at 4 na lungsod, saan doon ang mga binaha? Anong pinakamataas na tubig? Anong sitwasyon ngayon? At ilang pong mga tao apektado? Go ahead. Opo. So unang-una po sa siyudad po ay ang naapektuhan ng gusto ay ang Malolos City. So sa Malolos City po, alone po ay nagkaroon po ito ng taas na 1 to 3 feet in general po. Halos majority po ng barangay nila ay nakaramdam po ng pagtaas na tubig na ganito dahil nga rin po sa biglaan taas ng ulan. Yun sa mga munisipyo naman po natin, tayo po ay nagkaroon ng mga pagbaha sa 8 municipality ang higit na naapektuhan dito. Ito po yung kadalasan na naapektuhan ng flash flood at lalo-lalo na ng ating high tide. So sa particularly po dito, yung mismong Kalumpit area. Yung Kalumpit area po, dahil nasabi nga natin yung 3 factors kanina, maliban sa habagat, at ito po yung naapektuhan ng backflooding, ganun na rin po yung ating habagat. So dito po talaga naka-experience ng patuloy na pagbaha rito sa Kalumpit. So sa Kalumpit po, naka-experience po sila ng hanggang umabot po ito kahapon ng hanggang 5 feet, hanggang 4 to 5 feet dahil nga po sa biglaang pagbaba ng tubig, yun sa backflooding natin, saka na rin po yun sa high tide. Particularly po, ito po yung sinasabi kong umabot lang ng mataas, ito po yun sa San Miguel. Na talaga naman po itong mababang area po, halos nasa boundary po ng Pampanga na po ito, na kung saan nagiging catch basin po sila. Pero yung iba naman po, kapag nawawala na po yung bumababa na yung level ng high tide, mga about 1 to 1.5 feet na lang po ito. So ang sumunod po na higit pang naapektuhan maliban dito ay yung ating Pandi.
So sa Pandi po, kahit po nasa midland to, dahil sa biglaan nga rin pong pagbaba ng tubig galing sa bundok, ang halos nagkaroon po rito ng mga pagbaha sa mga 10 barangay din nila na nag-record din po sa atin ng 2 to 3 feet. At dahil dito po, nagkaroon din sila ng mga ilang evacuation po sa area po. So particularly po, ito po yung higit na mga naapektuhan natin sa ating mga munisipalidad at sa syudad po. Ang kasulukuyan po natin na ngayon po, na masasabing hindi naman po cause na talaga ng habagat kundi sa high tide, ay mataas po ang tubig natin ngayon ng Hagonoy, Paumbong, Ubando, May Kawayan, at yung area rin po ng Bulacan-Bulacan. Ito po particularly sa mga oras na to ay dahil po sa high tide. Paano yung Giginto? Pakiulit po, sir. Sa Giginto? Sa Giginto po, sir, na ano po rin talaga ang Giginto. Pero meron po kasi ron sa area po ng Panginay, Balagtas, saka Giginto, magkatabi po halos yan. Medyo mataas po doon ng tubig dahil nagkaroon ng kaunting yung mismong Giginto River ay tumaas din po. So nagkaroon din po ng mga pagbabaha dyan ng mga about 1 to 2 feet din po. Ilan po ngayon ang kinakanlong ng mga pamilya, sir? Sa kabuuan na po ng Bulacan para po hindi tayo humaba. Opo, sir. Sa kabuuan ng Bulacan po, ay meron na po tayong kung sa pamilya, mga about 1,600 po na nailikas po para mainiwas po. Opo. So, gaano karaming tao yun? Ito po ay doon sa binanggit ninyo ng mga bayan at Malolos na apektado nga po, ano? Opo, sir. Okay. So, kung ang individuals po nito, sa nabanggit ko na 1,600 po, ay nasa about 6,500 families po ito. 6,500 individuals. Correct, Okay. individuals. Opo. Doon po sa San Miguel, hanggang ngayon pa mataas pa rin tubig? Sa San Miguel, Kalumpit po, sir, particularly po. Opo. Hindi po yung bayan. Opo. Okay. Sa San Miguel, Kalumpit po, talagang mataas po talaga dahil nga po tulad ng sinabi ko po, ay yung area po nila ay catch basin at sila po yung unang tinatamaan ng backflooding po natin. Nasa about 4 feet pa rin po sila. Okay. Dalawang inyong dam dyan sa Bulacan. Kamusta po ngayon dyan sa Norsagaray at maging dito po sa area ng sa may bandang Ipo? Opo. Itama ko lang po, 3 po yung dam ng ating Bulacan. Ito po yung Angat. Sa unang-una po, maganda po ang dinulot ng pag-ulan sa Angat dahil sa pangkasulukuyan po, nasa about, ang huling record po natin ay nasa 169.9 or almost 170 meters na po. So malaki pong bagay po ito na tumaas po tayo for the past 2 weeks ng 20 meters, halos 20 meters dahil po nagkaroon na rin po tayo ng tubig sa ating reservoir. Yung Ipo Dam po natin at Bustos Dam, ito po ang trabaho po nito ay hindi naman talaga mag-control. Nagme-maintain po sila ng tubig ng 100 to 101 meters for distribution po ng tubig para sa Metro Manila po. Yung Bustos naman po dam natin na dati po na maayos ang rubber gates po nito at kaya po sanang mag-hold ng tubig ng 17 meters. Ngayon po ito ay nakakapag-hold lang po ng mga 15 meters dahil hindi pa rin po gumagana ang kanilang rubber gate. So hindi po ito nakakapag-control pero may tubig pa rin puntaas na mga nasa 15 meters ginagamit naman po para sa irrigation. Opo, pero wala po itong walang epekto, hindi pa ho ito nagbibitaw ng tubig para po maapektuhan yung mga low-lying barangays? Hindi pa po natin makukonsidera yung epekto nito kasi ang contributory pong malaki rito sa mga record natin ng mga nakaraang panahon, yung yung Angat releases po. Opo. Pero sa ngayon po, overflow lang po ang nangyayari at yung kailugan po natin, ang stretch ng Angat ay mababa naman po. Okay, sige. So sa ngayon po sa Hagonoy, gaano kataas ang tubig, sir? Sa pangkasulukuyan po, dahil sa high tide po, nakakaramdam po sila ng 3 to 4 feet ngayon pong high tide. Pero plus the floods, galing po sa pagbaba ng tubig, galing sa itaas. Gaano po kataas ngayon ang tubig doon? Kasi may mga nagsasabi, hulampas tao din eh. Opo. Grabe, no? Totoo po yan. Ito naramdaman po yun sa kahapon po nung Kalakasan. Pero sa ngayon po, may area po kasi talaga dyan na mababang-mababa na meron po talagang yung talagang nasa latian na mga bahayan, may masasabi pong mataas. Pero yung generally po ng Hagonoy po ngayon ay 3 to 4 feet lang po. Opo. Sige. Sa May Kawayan, sir, kumusta ngayon? Sa May Kawayan naman po ay hindi po tayo nakapagtala ng mataas na record. Bagamat meron po silang binabantayan din tayo kasi katabi po ng Ubando na mga ganun din po sa pangkasulukuyan, mga 3 to 4 feet yung ilang barangay po nila doon. Kaya lang po ay hindi po sila nakapagbigay ng
o hindi nakapagbigay o wala po silang record na sa kabayanan na talagang mataas. So, mga 1 to 2 feet lang po. Pero passable naman po lahat ng daan sa may kawayan. 1 to 2 feet, mataas po yung kapag 2 feet, sir. Ano po? Yung... Opo, meron pong area lang po dun sa mga looban po nila. Pero dun sa main road po nila ay nadadaanan naman po. Sige, sa Marilao po, sabi ng kaibigan ko nakatira doon, bakwit sila kasi nga umaabot na po ng bahay na naman at sa lampas sa Baywang. Opo, totoo po yan. Ito po nangyari po kahapon nung kataasan po nung sinabi po natin na flash flood na nagsimula po ito dito po sa area ng Marilao River na kumukunik po yan ng dalawa po, ang tributaries po niyan. Meron po sa area ng Santa Maria River na dumadaan at yung mismong Marilao River po. Opo, yung sa Marilao So, po kasi, medyo- yung po kasi Marilao, permanente po yata ang baha doon. Kapag tag-init, tag-tuyot, medyo hupa ito. Pero sa mga panahong ito, ang sabi nga po ay permanente na ho yung baha. Depende rin ho sa taas yan kung sakasakali kapag humalakas ang ulan na sinasabi po ng Pag-asa. Ano po, Ginoong Lukman? Yung sa Marilao naman po, hindi naman po natin masasabing permanente katulad po nun sa Kalumpit. Pagpaumanin niyo po. Opo. Katunayan Hindi po, permanente medyo po may kapag bahala po ngayon sa sir. Marilao. Opo, kapag summer, pag tag-init, tag-tuyot, definitely wala ho. Pero kapag talaga na ulan, ganun na po yan, di ba? Mismo kahit papunta ka ng SM Marilao, baha na kapag tag-ulan. Hindi, ngayon po, passable po ang sa may Marilao po. Tatlong barangay lang po ang nagkaroon po ng 1 to 2 feet to 3 feet po. Kahapon po, ito sa Marilao, specifically, yung Diaz po, Abangan Norte, tsaka yung Poblasyon. Yung sa SM po, area pa po ng Poblasyon po, ay nasa about 1 foot lang po yan. At yung sa ngayon po, ay nadadaanan po, passable po yung sa may SM po. Opo. Isang pie yung baha. Anyway, sige po. So kami po tumawag po lamang sa inyo para nga malaman ang actual sitwasyon dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sir Manuel Lukman, salamat po na marami sa inyo pong informasyon na binahagi po sa aming pong programa. Salamat po, sir. Thank you po. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lagi. Thank you. Diyan sa Marilao, kasi meron tayong kaibigan diyan nakatira. Kapag tagtuyot, definitely nakaka-uwi sila. Tama. Pero sa panahong ito, kapag pinanood mo yung kanyang video, abot nga hanggang kusina nila, Baywang. Totoo yun. Yung tubig. Kaya nga po, ang bahay ho nila dyan, wala na hong value. No, wala nang bibili niyan. Kaya sila ay nandoon na lamang kasi nga nangihinayang din. Maraming mga taga Marilao na ganyan na sitwasyon. Anyway, ito kasi ang ating nakapanayan po, taga PDRRMO. Hindi ho naman siya in charge sa mga flood control projects, no? Kaya bago ho natin lisanin tong Bulacan, just to remind everyone, mga kapatid, dito po kasi ngayon, ang sinasabi ho na naman daw nitong mga taga DPWH in Bulacan sa kanilang press release na dahil daw po sa pinahinto ang 200 mahigit na mga flood control projects, kaya ngayon binabaha na naman daw ho sila. Yan ang kanilang paliwanag. Pero girl, ito ho lamang hindi ho naman sa ating gusto pang budburan ang nagnanaknak ng sugat. Para mas humapdi. Oo, ng mga taga Bulacan. Mawalang galang lang po. Pupuntahan ko lang mismo ang Bulacan. 2 taon lang po ito mga kapatid. 2 taon lang po. Hindi pa ho nasasama sa aming research yung pong halaga ng nailaan. Ibig sabihin po, mayroong appropriations. Ngayon, siguro sa mga taga Bulacan, kung kayo po talaga gusto hong ipaglaban na itong inyong karapatan para po sa maayos na pamamalakad, check ho ninyo kung nagkaroon ho ba ng release sa mga pondong ito. Kasi kapag nasa GAA, definitely po may budget appropriations yan. At yan po ay hindi mapupunta diyan, lalo na ho kung pagkalalalaki po ng pera kung walang lumakad niyan, kung walang tumrabaho niyan. Sabi nga ni Ombudsman, hindi ho ba? Kasi pambihira ang laki ng pera ang laki ng budget. Unahin ko lang po ito para lang po sa lalawigan ng mga kapatid ng Bulacan. 2 taon lang po ito na appropriations sa inyong lahat. Inaabot ng ating broadcast sa Bulacan. Ito po, balikan lang natin to kasi baka ang iba sa inyo malilimutin na Tama, alam mo naman mga Pinoy, mabilis magpatawad. Okay. Sige, balikan natin. 2 years, magkano? Opo, para po lamang sa kanila pong flood management program po ito. Flood Management Program. Huwag na ho natin munang isama itong mga sinasabi nila, mga sipag-sipag na ganito, etc. o BIP. Flood Management Program allocation for 2023 alone, it's 11,901,004,000 pesos. Grabe. 11.9 billion for 2023 bago po ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos Jr. Mahiya naman kayo. 2024. So ito rin po ay bago ang kanyang mahiya naman sila, mahiya naman kayo
Kasi po, 2025 yung kanyang speech na iyon. 2024 mga kapatid, ano po, para sa kanilang flood management program, ang alokasyon sa Bulacan ay 14,605,898,000 pesos. So sa dalawang Ayan taon naman mga kayo kapatid, ano po, yan po halos 17 bilyong piso. For 2 years alone. Hayaan nyo po, balikan namin itong 2025 budget kasi meron pa. Ang 2026 budget po, walang alokasyon, di mo, because of the scandal. Pero tandaan natin na hindi naman natatapos yung mga flood control projects na isang taon lang eh. Oo. Hindi ba? Sa Tama. bagal din po ng DPWH ang kanilang mga contractors. Pero mga kapatid, ha? Oo, dito po sa sinasabi po na projects na ito na nakalista na pagkarami-rami, ang tanong natin, asan na ang effect nito? Hindi po ba? Kaya magtanong po kayo. Ngayon, ito po'y Bulacan lamang, ha? Kasi po sa kasaysayan din po ng paglalaan ng pondo sa Region 3, Bulacan po ang may pinakamalaking alokasyon, mga kapatid. Shoutout kay Joel Villanueva. Shoutout kay Joel Villanueva. Pupuntahan pa po natin dito yung pong 2022, 2023, 2024, and even, alright, 2025 actually, na meron pa pong mga vetoed items. Alright? Just for Bulacan Province alone. Naku, Panginoon Diyos, pagkalaki nito. Ito na pala yung detalye nito, girl. Ha? Magkano? It's 41 billion 358 million 694,000 pesos. Ilang taon ulit? 2022, 3.7 billion. Okay. 2023, 11.9 billion. 2024, 14.6 billion. 2025, 11.099 billion. Kasama na dyan yung pong vetoed items. Ha? I mean, hindi kasama yung mga na-veto ho na mga items. So 4 years. For 4 years, it's 41 billion 358 million 694,000 Sen Joel. pesos. Oo. Huwag kayong malito. Kasi yung last week na binabanggit mo na 5 billion, sa Hagonoy lang Ito. yun. Ngayon- Ito, yung 41 billion sa buong Bulacan na for 4 years. Grabe, baka kulang pa. Hindi kasi umabot ng 50 billion eh. Kaya hindi Teka po, na-resolve ang baha dyan. Sorry ha. Oo. Sorry po, but we have to remind everyone dito ho sa skandalong ito. Uulitin ko, ito'y appropriations ha. Appropriations. Na-release ba ito, mga kapatid? Definitely mga kapatid, ano ho, doon sa mga nagdaang mga investigasyon, nagkaroon talaga ng mga releases. So mga taga Bulacan, please, kayo ho ang dapat na magkusa dito. Nako. Hindi lang po yung tindig Hagonoy. Dapat dito, ha? Gising Bulacan. Yan Gising po Bulacan. siguro ang magandang Hindi na go Bulacan. hindi na. Oo. Ito ho, sa Hagonoy pa lamang mga kapatid. Oh, Ito sige. po, Hagonoy. Alright, ito po pinagsama-sama na yung flood management program, yung pong SIPAG na sinasabi, tsaka yung BIP, pare-pareho lang po ang patutunguhan daw para po sa flood control ninyo. For Hagonoy alone, sa 3 taon mga kapatid, from 2023 to 2025, excluding yung mga vetoed na mga proyekto, it's 5 billion 408 million pesos, 5.4 billion pesos. Ngayon, ang DPWH humihingi daw po ng 200 million para sa kanilang master plan for Bulacan. Hindi ba malaking kalokohan ito? Di ba malaking gancho ito? Talaga naman. At ngayon, sa mga taga Bulacan, ano pa nga ho ba? Baha pa more. Mahaba mo. Bumaha na po ng pera, pero walang nakita ang mga Bulakenyo. Dapat ho sa mga taga Bulacan, ang inyo pong grupo ay magtayo na ho ng kapulungan dyan sa totoo pong paglilinis sa inyong governance. Gising Bulacan. Laban Bulacan. Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Civil Defense ang Calabarzon. Tungkol pa rin po sa latest update dyan po sa mga apektadong area sa Calabarzon. Sir Mark Rafael Sasotona, good morning po sir. Hello po, magandang umaga po, DJ Chacha. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sir sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. As of this, yes po sir, medyo hindi magandang balita nga po, medyo marami-raming lugar ang apektado dyan sa Calabarzon, nito pong habagat at nitong bagyong Maymay at Luis. Sir, overall situation sa Calabarzon, alin pong mga lugar ang talagang pinaka binabantayan natin at hanggang saan po umabot yung baha dyan sa iba't ibang area sa Calabarzon? Siguro maganda ho sir, atin ho muna Cavite. isa-isahin po yung lahat ng province sir ha, para hindi ho magulo. No? Opo, sa inyo pong area. Yes, Right, sir? po. Opo. Cavite po muna tayo sir. Tamang said. Opo. Sa Cavite po, actually may mga monitored po kami na mga flooded areas sa bayan po ng mga ng Naik, Noveleta, Imus, General Mariano Alvarez. Based po dun sa recent state trip po namin, and yun po, and sa bayan naman po ng yung mga flooded areas po ito ma'am DJ Tatsa. And Rosario, Ternate, sa Laguna naman po may mga monitored po tayong flooded sa mga bayan po ng Binyan, Cabuyao, Los Baños,
San Pedro, Santa Cruz. Sa Batangas naman po ay Batangas City, sa Lipa City. May monitor din po tayo sa Laguna po, sa part po ng Rizal, sa Cainta, Antipolo, and Montalban, at San Mateo po. Okay. Di ba, kahit anong sabihin ni Senator Joel Villanueva dito, meron siya problema talaga. Kasi Bulacan ho ito eh. Ano siya, ang tagal ho niyang senador, di ba? Nakikita mo naman, kahit na tumayo ka na, walang kwenta yung pagtayo mo eh. Parang iwas po sila yung ginawa ni Joel Villanueva dun sa pagtayo niya sa Senado. Meron ho talagang problema. Yes, sir. So all in all po, DJ Chacha, dun sa mga monitor po natin ng flooded incident po, ay tayo po ay may 85 flooded areas po. Some of them po are subsided na ngayon kasi unlike po nung mga previous days na malakas po talaga yung ulan ngayon, medyo we are experiencing light to moderate rains na lang po isang area. 85 flooded areas sa Calabarzon. Doon po sa mga nabanggit nating probinsya at lugar, sir, alin po doon ang pinakamalala ang sitwasyon sa baha? Hanggang saan po umabot yung tubig? Let's start again with Cavite, sir. Opo, may mga monitor po tayo. Actually, ano naman po ito, nailabas naman po doon sa ating mga monitor po tayo through our social media. Doon po sa mga area po ng Naik, Imus, saka po yung Kawit. Hanggang saan po yung tubig? Doon po sa mga na-monitor po natin, 1 to 2 feet po yung mga baha. Meron somewhat po na may mga 3 feet po nung time na talaga pong kalakasan ng ulan. Pero some of the areas po ay may mga subsided na po tayo. Katulad po dun sa bayan ng Naik po, may mga monitor na po tayong subsided. And as of now naman po, continuous monitoring pa rin po kami dun sa mga areas na minamonitor po natin, under monitoring po. Sir, sa Kawit daw po, meron yatang lugar na umabot daw po hanggang lagpas tao yung tubig. Totoo po ito? Kasi may mga videos din po, meron pang mga nire-rescue ng mga bata. Saan po yun? Yet to verify po namin, but there are barangays po na talagang 2 feet yung monitored na baha or more po dun sa mga barangay po ng Gahak, Marulas. Pero right now, ma'am, under monitoring din po namin. Actually, activated po yung aming Virtual Emergency Operations Center para from time to time, monitored po namin yung mga LGUs. Kasama po natin yung mga ating regional line agencies at saka po katuwang ng ating mga local agencies para continuously ma-monitor po yung mga baha. So far naman, ma'am, as per monitoring, yung mga na-reported po nung previous po na pagbaha ay medyo subsided naman na po yung mga area. Saan po ulit, sir, yung lagpas tao na barangay sa Kawit, Cavite? I-confirm ko lang, ma'am, ha, kasi yung data ko po is for the generic po. Medyo marami po kasi itong nasa list ng aming Pero indicated naman po sa aming situation report yung mga information. Ano po? Sige. Politics po medyo marami-rami yes, sir, po. yes, sir. Hindi na ho kami hihingi pa ho ng napakaraming detalye. No? Siguro nga mangganda na per province po tayo, ilang pong bayan ang mga kritikal at nakaranas po na matinding pagbabaha at ilang po ang mga individual na apektado. Sige, panghuli na lang po sa Cavite, yung bang IMUS na monitor nyo? Monitored po namin siya. Meron po kami monitoring dito ng pagbaha din po dun sa Imus. Medyo na-report nga po yung mataas nga po yung pagbaha po doon. But ngayon naman po, under control naman na po yung ng ating lokal na pamahalaan po. And na-assistihan na po natin yung iba po, talagang automatic po. Pag nung nag-raise na po tayo ng rainfall warning, automatic naka-evacuate na po yung mga kasama po. Yung mga residente po dun sa mga high risk. Meron daw hong sa Imus, may sinasabi na hindi pangkaraniwan ito. Dati raw po may mga lugar na hindi bang binabaha, pero ngayon daw ho, binaha na po sila at ang iba nga po ay umabot sa mga bahay at hanggang bewang yung tubig. Meron ho pa kayong ganong report po na may mga lugar na dati hindi binabaha, ngayon po binabaha na sa Cavite? Yun po yung aming tinutukan ngayon po. But definitely po, meron kasi kami mga monitor po ngayon, katulad po dun sa mga barangay po ng Medisyon, Pag-asa, mga main road po, Pag-asa 3, and yun po yung mga monitor po namin na medyo matataas po compared dun sa mga reported na mga pagbaha. Sige, so ngayon po, naman po namin na tumutugon naman tayo na po natin. Sige, ganito. Cavite po, sa Cavite, ilang pong bayan ang binaha at ilan ang kinakanlong ng mga tao ngayon? Tingnan ko lang po yung aking updated na situation report. Actually, in general po, meron po tayong, ito po, disclaimer lang po dun sa ating affected population, based po dun sa ating DROMIC report as of, na-capture po namin. Kasi kasamang ginagamit po nating reporting details ay yung ating latest DROMIC report ng DSWD, Calabarzon. Kasi yun po yung verified or validated po natin. So as of now po, sa
Cavite po, meron po tayong mga monitor po sa Amadeo, City of Bacoor, City of Dasmariñas, City of General Trias, City of Imus, Indang, Kawit, Maragondon, Rosario, Silang, Tansa, Ternate at General Mariano Alvarez. So all in all, All in all, 13 na bayan po yung may monitored po tayo na affected population po through the Dromic report. sige, okay. And then, individuals affected po sa Cavite kasi pupunta pa ho tayo ng Batangas at maging sa Laguna. Go ahead, sir, please. Cavite po. Apo. Sa Cavite po, meron tayong monitored na 7,260 families. At yung person po is 24,910. So, doon naman po sa part ng Laguna, meron po tayo from the City of Viña, City of Cabuyao, Calamba, Calawan, San Pablo, San Pedro at Santa Rosa. All in all, meron families na affected po ng 13,715 at 50,607 na individual. Sa Batangas naman po, mga bayan po na monitored po natin na may mga affected population ay bayan ng Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calatagan, Cuenca, Lemery, Lian, Lobo, Mabini, Nasugbu, Rosario, San Jose, San Juan, San Pascual, Talisay, City of Tanawan, Tingloy at Tuwi. So dun sa Batangas po, meron tayong monitored na affected families na 2,576 na families and 8,968 na individual. Sa bayan naman po ng Rizal, meron tayong monitor. Grabe, dami po talaga, no? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.